Hi mga biyan, did you know merong UNESCO World Heritage Site sa Iloilo Province? Ito ay ang Miagao Church or mas kilalang Santo Tomas de Villanueva na isa sa mga topic natin sa videong ito at mga centuries old churches na matatagpuan sa Southern Iloilo. Kabilang nandito ay ang Tigbawan Church na tinayo noong 1867, Gimbal Church na tinayo noong 1893 na gawa pa sa mga corals na galing pa sa Guimaras Island, Miagao Church na tinayo noong 1787 pa na halos 237 years old na, and lastly ay ang San Joaquin Church na tinayo noong naman 1869. Dito tayo mag-umpisa sa ating hometown sa Banate, Iloilo na meron din sariling centuries old church na tinawag na St. John the Baptist Church at tinayo noong 1870. Then dumaan din tayo sa Barotac Nuevo Church na tinayo naman noong 1882 to 1888 naman. Then dadaanan natin ang isa sa mga pinaka-importanting proyekto na naitupad sa Iloilo City at ito ay ang Iloilo Flood Control Project. Pagkatapos ay bisitahin din natin ang partially open na bagong Sunset Boulevard na siya namang nagkokonekta sa Iloilo City to Oton bilang alternatibong daan para makaiwas sa traffic. Tara at samahan niyo ko ulit sa ating panibagong adventure, at kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to like and subscribe sa ating channel at sa Facebook page na Motografico Adventures PH para sa mga future adventures natin at behind the scenes na rin. We don't lie, get the bags in the cash, that's DIY. Ain't no try, get the bags in the cash, that's what I like, that's what I like. Real bad bitch, yeah she got it like that. Daddy feel it up, but then hand that back. Real bad bitch, yeah she got it like that. Daddy feel it up, but then hand that back. Talking out loud, we talking about loud. Dito tayo magsisimula sa Banate, Iloilo. Ang Banate ay isang coastal town sa northern part ng Iloilo Province at ayon sa 2020 census, mahigit kumulang nasa 33,376 ang populasyon. Ang ating parokya ay na-established noong around 1763 pero ang kasalukuyang simbahan ay tinayo in 1870. Although tulad ng maraming simbahan sa Iloilo, ito ay nasira during World War II and was rebuilt in succeeding years. Isa sa mga attractions sa Banate ay ang NVJ Farm na located sa Barangay Merced at ang Kasag Festival inaheld every December. Up next, puntahan naman natin ang Barotac Nuevo, or also known as Football Capital of the Philippines. The town is bordered by Pototan sa west na sikat tuwing December sa kanilang Iwag Festival, Dumangas naman sa south na gateway between Iloilo at Negros Occidental through Roro. Sa northeast naman ay ang Dingle na meron ding centuries old church na tinayo noong 1865 at parehong feast day sa Banate Church which is every June 24 bilang pagkakilala kay St. John the Baptist. Lastly ay ang Anilaw sa northeast na kilala sa Banaag Festival. Ang kanilang simbahan ay tinayo noong 1876 at nakompleto between 1882 and 1888 na base naman sa neoclassical structure na gawa sa brick, coral, and stone. Ang kasalukuyang simbahan ay tinayo sa parehong site sa earlier church na base naman sa Romanesque architecture na built 100 years earlier pero nasira sa lindol noong 1758. Next, dumaan tayo sa Iloilo City pero instead of going through sa city center, dumaan tayo sa circumferential road from Haro to Arevalo, Iloilo. Nagsimula ito sa Barangay Buhang sa Haro District na parallel with Haro Floodway na isa sa mga pinaka-importanteng project na natapos sa Iloilo City. This floodway ay siyang sumasalo sa mga malalaking water volume na galing sa Aganan and Tigom River. After this project became operational, hindi na masyado binabaha ang Iloilo City kahit na dumaan ang mga malalakas na bagyo sa Western Visayas. Ang circumferential road ay may dalawang intersections. Una ay ang Old Iloilo to Capiz Road na nagkukonekta up to Kalinog bordering Capiz. Dito mo rin makikita ang controversial na sinking Iloilo flyover sa Ongka, Pabia. And lastly ay ang Iloilo City Aliosan Road na nagkukonekta from Mandurriao to San Miguel at sa mga karatig na munisipalidad. At the end of this circumferential road, may bagong road project dito na partially open pa lang as of this video. At ito ay ang Sunset Boulevard. Connected po siya from Pacquiao Road in Oton up to Iloilo Business Park sa Mega World at ang main purpose ay bilang alternatibong daan sa Old Iloilo Antique Road. Open pa lang siya sa mga bicycle and motorcycle
Pero usually, marami na tao dito nagja-jogging every morning. As you can see, we Ilonggos are very proud of our LGU efforts sa River Restoration and Recreation Project. And if curious po kayo kung kaano kalinis ang Iloilo River, tuwing hapon maraming tao namimingwit sa tulay, which is an indication na malusog po ang river ecosystem at maraming huli. Sana gayahin rin ng ating pamahalaan na linisin and maintain ang ecosystem ng Pasig River sa Manila naman. Next, puntahan na natin ang Tigbawan, Iloilo. Pero bago yan, dumaan muna tayo saglit sa Sol y Mars Resort para mag-almusal. Isa sa mga resort na pwede mong mapagpipilian pero medyo pricey lang ang mga menu. Pero recommended ang kanilang club sandwich and chicken bolognese. After this, dumiretso na tayo sa kanilang poblasyon kung saan dito mo rin makikita ang kanilang simbahan na kung tawagin ay San Juan de Sahagun na tinayo naman noong 1867 at base sa Mexican Plateresque architecture style. Ang simbahan ay gawa sa sandstone and coral na materyales at maraming parte ng simbahan na nasira noong 1948 earthquake dito sa Panay. Alam nyo ba na dito rin naganap ang isa sa mga atrocities na ginawa ng mga Imperial Japanese Forces noong World War II kung saan marami ang pinutulan ng ulo at indiscriminate firing sa mga inosenteng civilian. Kaya noong pumasok ang American Liberation Forces sa Tigbawan, labis-labis na pasasalamat ng mga tao dito, lalo na noong malaya na ang Tigbawan sa kamay ng mga Japanese forces. Up next, pumunta na tayo sa sumunod na bayan which is Guimbal. Ang Guimbal ay isang 4th class municipality at inaguri ang na pinakamalinis at greenest town sa buong probinsya ng Iloilo. Mayroon itong 8 km shoreline facing sa blue waters of Panay Gulf at ang kanilang simbahan ay gawa mula pa sa coral stone at yellow sandstone na galing pa sa probinsya ng Guimaras. Meron nga pala tayong vlog tungkol sa 5 lugar na dapat mong pasyalan sa probinsya ng Guimaras. Just check it out sa upper right corner ng screen if gusto nyong panoorin. Ang simbahan ng Guimbal ay mas kilala sa tawag na San Nicolas de Tolentino Church at ang kasalukuyang simbahan ay reconstructed on top of earlier church na nasira sa lindol noong 1787. Nasira rin ito sa sunog noong 1895 during World War II and earthquake noong 1948. If fans ka ni Jessica Soho, makailang ulit na na-feature ang Guimbal Vanishing Mansion malapit sa kanilang high school. Next stop natin ay ang Miagao. Ang Miagao ay naging independent town noong panahon ng mga Kastila in 1716. Sa kasalukuyan, mayroong 135 town mayors recorded from 1716 up to this day. Ang kanilang simbahan ay formally known as Santo Tomas de Villanueva. In earlier history, palaging nire-raid ng mga Moro invaders ang bayan ng Miagao at sinunog ang mga sinaunang simbahan in 1741 at 1754. Then, the Spaniards decided na ma-relocate sa taas ng bundok at tinayo ang kasalukuyang simbahan noong 1797 at gawa ito sa yellow sandstone. It survived sa typhoons and earthquake at sinunog ng 2 beses during Filipino Revolution and Filipino-American War. Last in our list is San Joaquin. Ang San Joaquin ay isang second-class municipality sa probinsya ng Iloilo. Ayon sa Maragtas legend, nagumpisa ang San Joaquin noong dumating ang 10 datos sa lumang lugar na kung tawagin ay Andona noong 12th century at ang dating pangalan ng bayan na ito ay Suaraga. Ang kanilang simbahan ay pinatayo noong 1859 at natapos sa 1869. Maraming beses na nasira ang original na simbahan dahil sa World War II at lindol noong 1948 tulad ng kanilang bell tower, ang lumang covenant at ang carved stone na vandalized at inayos naman sa sumunod na mga taon. Ang fasad ng simbahan ay carved stones na depicting sa Battle of Tetuan in 1869 sa pwersa ng Espanyol at Moroccan Army. At ito ang mga 4 na centuries old churches na matatagpuan sa Southern Iloilo.
And if you can visit Iloilo, try to visit these beautiful churches and see it yourself. Alright, thanks sa pagsubaybay and don't forget to like and subscribe sa ating channel for future adventures.